Sa iba pang mga balita, bilang bahagi ng pinigting na kampanya kontra smuggling, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagsira sa mga nakumpiskang smuggled na mga e-cigarette at iba pang vape product na hindi lang nakakaapekto sa ating ekonomiya kundi banta din sa kalusugan, lalong-lalo na ng mga kabataan. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Aljo, milyong-milyong piraso ng illegal na vape ang winasak ngayong araw sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa presidente, hindi lamang nalulugi ang pamahalaan kung hindi nalalagay din sa panganib ang kalusugan ng mga tao, lalo na ng mga kabataan. Pinagulungan ng pison at pinagdudurog ng Bureau of Customs ang halos 3 milyong pirasong illegal na vape at mga accessories na ito. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagwasak sa mga electronic cigarette. Walang lisensya, health warning at nakakaakit sa mga bata ang packaging ng mga produkto. Bagay na ikinaalarma ng Pangulo. Lalong-lalo na nakakabahala. Dahil kung titignan natin yung packaging talagang para sa bata. Kaya ang target market nila bata. Gusto nilang turuan, ma-addict ang mga bata sa vape. Tapos, delikado pa yung vape dahil may lason ngang nakikita na isinasama. Kasi hindi natin naman malaman, hindi natin na-inspection, smuggled niya. Hindi natin ma-inspection, hindi natin alam kung saan galing. We do not know about the manufacturing process that they go through before they come here. So hindi natin malaman kung ito ba'y safe o hindi. Alinsunod sa Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Law, ang mga ibinibentang vape sa merkado dapat may sertifikasyon, tax stamp o pruwebang nagbayad ng buwis, babala na mapanganib at higit sa lahat, walang flavor descriptor na nakapaghihikayat sa mga kabataan at tangkilikid. Nagkakahalaga ng higit 3 bilyong piso ang mga sinirang vape. Mula sa 10 magkakahiwalay na operasyon ay ikanasa ng BOC. Babala ng mga otoridad. Sisiguraduhin namin malulugi din kayo na nag-i-import nito na hindi nagbabayad ng buwis at illegal ang pagpasok pa ng mga produktong ito. The long arm of the law will catch up on you. It's a violation of RA 11900, yung sa nicotine natin, and on the part of the Bureau, yung violation natin at smuggling natin under the CMTA. Makukulong po sila because it's a criminal case po. Kaugnay niyan, pinuri ni Pangulong Marcos ang BOC sa matagumpay na operasyon kontra smuggling. Noong 2024, pumalo sa 6.6 billion pesos ng mga smuggled vape products ang nasabat ng ahensya. Bahagi yan ng 85 billion pesos na kabuang halaga ng mga illegal na produkto na nahuli ng BOC. Aljo, gumagamit na rin ng mga modernong teknolohiya ang BOC at pinalalakas ang pagkalap ng mga intelligence information para agad na mahuli yung mga illegal na nagpapasok ng mga produkto sa ating bansa. Yan muna ang pinakahuling balita. Balik sa'yo, Aljo. Maraming salamat, Clazel Pardilla.